Kung naghahanap kayo ng sulit at murang cooler, siguro ito yung cooler para sa inyo. Kung di nyo pa napapanood yung unboxing review ko sa Black Shark Fan Cooler 2 Pro na may RGB lighting at may digital display, ilalagay ko na lang yung link sa description. Kaya ako nabanggit tong Fan Cooler 2 Pro, ito siguro yung masabi kong malapit yung Fan Cooler 2 Pro sa i-unbox ko sa inyo ngayon. Ito yung Memo DL05. May RGB lighting din siya at meron siyang digital display. Pero malayong malayo sa presyo. Kung nabili ko yung Fan Cooler 2 Pro ng 1,600 pesos, itong Memo DL05 nasa 650 lang. Matibay naman kaya? Ganun ba siya kalamig katulad ni Fan Cooler 2 Pro? Alamin natin yan. Sa box, napaka-premium ng box niya. Flat black yung box nito. Yung image at logo, color silver siya na glossy. Sobrang unique ng box niya. Sa loob ng box, siyempre yung cooler at Type-C to USB cable na blue color. Wala akong nakikitang manual dito. Ang laman lang sa loob is cooler at cable lang. Sa cooler, sobrang angas ng design niya. Parang upgraded version to ni Memo DL01. Pero mas malapad ng konti at maangas. Muntik na nga kaming nag-aaway dahil sobrang angas ng cooler na to. Yung logo sa gitna, katulad siya ng Fan Cooler 2 Pro na may pagka-sun glare effect sa gitna. Medyo magaspang din yung gitna ng logo na to. Ang pinagkaiba lang nito ng Fan Cooler 2 Pro, wala siyang apps or connection sa phone para mapalitan yung mga ilaw o kahit anong settings. Pero siguro sa version 2 nito magkakaroon din sila nun. Tapos mura lang din. Hindi rin siya battery operated. Plug and play lang siya. Pag saksak mo ng cable, need mong i-power on sa tabi ng digital display. Itong button na to, meron nito sa Fan Cooler Pro version 1. Parang pinagsama to ng Fan Cooler version 1 at version 2. Pag naka-on na tong Memo DL05, mapapansin mo agad yung digital display. Diyan mo makikita yung lamig ng cooler mo. Pag mababa sa 25 degrees Celsius, ibig sabihin malamig na yung cooler mo. About sa RGB lighting, parang streamer effect siya ng Fan Cooler Pro. Saktong-sakto sa gusto kong effect ng cooler. Sayang lang walang settings para mapalitan o mapaglaruan yung kulay nito. Pero positive naman ako, magkakaroon din sila ng mga settings o mapalitan yung mga kulay ng Memo DL05. Baka maglabas sila ng Memo DL05 Pro, diba? Ang nakikita kong colors dito sa Memo DL05, Tiffany Blue, Pussy Red, Banana Yellow, Emerald Green, Spice Orange, at Iris Blue. Sa madaling salita, colorful siya. Madami siyang kulay. Siguro nasa 12 ito. At nag-merge yung kulay na yan sa fan niya. Dahil color white yung fan ng Memo DL05. Sobrang ganda talaga ng design niya sa harapan. Sa mga side, yan yung mga ventilation. At meron din heat conductive aluminum chip yan sa loob. Para mas lalong palimigin yung component niya sa loob. Para mabugan niya yung init galing sa cooler mo. Sa bottom, yung Type-C port para sa power ng cooler. Then sa back, yung rubber cooling plate. Support na din sa phone mo para di magasgasan. Pero mas lapat tong rubber cooling plate ng Memo DL05 kaya sa aluminum plate ng Memo DL01. Pansin ko din, malapad tong rubber cooling pad niya kumpara mo sa Fan Cooler 2 Pro. Mas malaki yung sakop ng lamig. Doon pa lang, sulit na yung 650 mo. Ilang segundo din, malamig na tong cooler. After lang minutes, magmo-moist din siya. Indication na effective yung cooling system niya. Huwag lang kayong matakot. Hindi papasukan ng moisture yung loob ng phone nyo. Then meron din tayong dalawang clip dito para mas kumapit pa yung cooler sa phone mo. Sa clip niya, may rubber dyan. So safe yung frame ng phone nyo gamit tong Memo DL05. Pansin ko din sa clip, makapit siya kay Fan Cooler 2 Pro. As in, sobrang makapit. Medyo tumatama yung power button ko. Pero nasa gitna naman yung phone ko gamit tong Poco F3. Hindi malaking problema para sa akin. Kung gusto nyo namang i-DIY yung rubber, pwede naman. Para hindi tamaan yung power button nyo. Medyo makapal naman to. At universal tong phone cooler na to. Siguro pwede to sa mga 6 inches na phone or 7 inches na display. Wag lang siguro tablet. May unbox din pala akong phone cooler. Ito yung cooler na gumagamit ng tubig. Nasa 700 to. Tignan ko kung mas effective siya sa mga refrigerant cooling radiator. O baka mukhang tanga lang tong water cooling na to. Abangan nyo to. About sa lamig ng cooler, malamig talaga siya. Kita naman yung moisture at makikita mo sa temperature. Satisfied ako sa lamig niya sa ganitong presyo. Kung ikukumpara ko yung lamig ni Memo DL05 sa fan coolers, siyempre malamig yung fan coolers. Pero hindi naman sila nagkakalayo ng lamig. Pero sa akin, gusto ko to. Sakto yung lamig, hindi masyadong nagmamoist. Dahil ang mga fan coolers ng Black Shark, meron silang copper plate, then yung rubber cooling pad. Itong Memo DL05, aluminum yung plate niya, then yung rubber cooling pad. Kaya siguro mas malamig ng konti dahil naka-cover yung fan coolers. Compare mo sa DL05 na aluminum yung ginamit na cooling plate. I-rate ko to 9/10 sa lamig. Build quality 9/10 din.
Kumpara mo sa fan cooler 2 Pro, siyempre mas mahal yun, dapat maganda yung build quality nun, tsaka mas malamig yun, di ba? Pero sa Memo DL05, kung ako magpapresyo dito, siguro hindi 650 to. Kung ako magbebenta nito, mga 1,000 to. Matibay siya at andun naman yung lamig eh. Isama mo pa yung digital display at RGB lighting, sobrang sulit. Satisfied ako sa cooler na to. Bumili kayo sa trusted seller ni Memo, bendart.ph sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link sa description. Diyan na lang kayo bumili para if may problema, madaling mapalitan kaysa maghintay pa kayo galing China. Hirap pang kausap ng mga yon. Sa Bendart, madaling kausap. Kung gusto mong ipabalot yung cooler mo ng balot na balot, gagawin nila. Kung gusto mo pang palagyan ng maraming bubble wrap, gagawin nila. Yung tipong di mo na mabubuksan. At least secure, di ba? Ikukumpara din natin side by side yung mga cooler na to. Fan cooler version 1 at version 2. At itong Memo DL05. Doon sa video na yon, doon ko ilalagay sa ref. Tignan natin kung sino yung pinakamatibay talaga. So, all you need to do is subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga ganitong tech, sa mga ganitong review, sa mga ganitong kalokohan, at kung ano-ano pa. Samot-saring iba-iba pa. Once again, this is Paul Tech TV!